Welcome to AGC Diseño, and we're here to help you understand the fundamentals of AutoCAD software. I will be speaking Taglish, so turn on your subtitle or CC on the player on YouTube to comprehend my instructions. Before we start the tutorial, let's organize the folders first. So open your Windows Explorer. Dito sa left pane, makikita ninyo yung Documents tab. Open nyo lang yan, then gawa kayo ng folder na nandoon ang surname, first name, section, tapos CAD1. So, make it in all caps para alam natin na kayo yung gumawa nito. Hindi siya default ng Windows or ng kahit naman na operating system ninyo. Next, pag binuksan natin yung folder na yan, dapat makikita natin yung midterm, finals, saka AutoCAD files na folder. If you have prelim, so lalagyan din natin ito dapat ng prelim. Again, in all caps. So, ang AutoCAD files natin, meron siyang dalawang subfolder pa. So, meron tayong major plate na folder, whereas dyan natin ilalagay yung mga future drawing files natin for your major plate, and templates na kung saan nandun naman yung mga ilalagay natin na DWT files. Up lang tayo. Balikan natin yung midterm saka finals. So, halos pareho ng mga subfolders ang midterm saka finals. So, meron tayong week 1 up to week 6 dito sa midterm or depending sa magiging syllabus. Then, sa finals, nandun naman yung week 7 up to week 13 or week 14. Again, depending on the syllabus. So, dito natin ilalagay yung mga lectures, exercises, activities natin per week para naka-organize tayo. Now, kung meron na kayong mga folders na ito, next na gagawin natin ay i-make sure na meron kayong backup file nito or folder sa inyong mga cloud. So, pwede kayong pumili ng kahit anong cloud services. Iyan man ay Google Drive, OneDrive, or the Autodesk Drive. Speaking of Autodesk Drive, ma-access lang natin yon kung meron na kayong Autodesk educational account or other accounts. So, speaking of accounts, dapat na meron na din kayong mga accounts. So, open lang ninyo ang inyong browser, then i-search lang ninyo ang Autodesk Educational. So, try natin yon. Lagay lang natin sa ating URL. Lagay mo lang ay educational or Autodesk Education. So, pag sinearch natin yan, open nyo lang yung link na unang lalabas. And then, i-login lang ninyo yung educational account ninyo. Now, kung wala pa kayong educational account, please access your email to see the directions or guides there how to create your own educational account on Autodesk. So, mag-login lang kayo. Dapat lilitaw yung inyong first letter ng inyong first saka surname. Then, click that. Dapat ma-access na ninyo yung under ng inyong account, yung products and services. So, click natin to. Products and services. Dito natin ma-access ngayon yung mga software na pwede ninyong i-access. So, in this case, ang kailangan natin is AutoCAD. Now, sa AutoCAD kasi, meron tayong iba't ibang mga versions, no? So, itong AutoCAD lang na nakalagay, ito yung base version niya. Base version. So, ito ay sapat na para sa course na ito. But, if you want the additional features for architecture, so pwede nyo din itong i-download, no? Yan. So, ang pagkakaiba lang naman nito, may added feature sa AutoCAD Architecture na wala dito sa base AutoCAD. Pero again, kahit alin dyan i-download natin, pwede pa naman natin itong gamitin for the activities, exercises na gagawin natin sa course na ito. Now, for example, pinili niyo is AutoCAD Architecture, piliin niyo yung latest na, which is 2027. So, kahit na 2026 pa lang, ang version na inilalabas ni Autodesk is laging 1 year ahead. No, so, this is also true for Revit and other Autodesk products. Tapos piliin niyo kung ano yung Windows OS version na meron kayo.
So, usually naman yan ay Win64 ang ginagamit, 64-bit version ng Windows 11 or Windows 10. So, yung mga yan ang i-consider natin. So, usually 64 lang yan, as is lang natin. Tapos, syempre, English ang ginagamit natin. So, let's select English. Then, if okay na kayong lahat dyan, just click install. Yan. Tapos, accept lang ninyo ito. Tapos, may magda-download dito. Double-click lang ninyo yung download na installer for AutoCAD. Then, you're good to go, no? To install that. Okay, so di ko na ipapakita yung mismong installation. Pinakita ko lang paano nyo ma-access yung installation nito. Again, kung wala pa kayong educational account, create muna kayo para ma-access ninyo ito. And also, kapag meron na kayong account, tulad ng nabanggit ko kanina, pwede nyo na ma-access yung Autodesk Drive. Yan. So, Autodesk Drive. So, click lang natin tong Autodesk Drive or drive.autodesk.com. Yan. Ano ba meron dito sa Autodesk Drive? So, pag kayo ay meron ng account nito, pwede nyo nang ma-access yung inyong free 25 GB na cloud services ng Autodesk. So, kagandahan dito, pwede nyo ma-access ito sa PC, pwede ma-access sa phone, iPhone, iPad. So, kung meron kayong project na ginagawa, pwede nyo siyang i-access kahit nasaan man kayo, no? Pwede nyo siyang i-view and sometimes pwede nyo pang i-edit, no? Using your mobile devices. So, upload nyo lang dito, ito, na para maging backup services na ito, no? So, madali na mag-upload dito. So, for example, meron ako itong folder, surname, first name, section CAD1. Yan. Ang gagawin ko lang naman dito is, kung gusto ko na siyang i-upload, is drag and drop ko lang siya dito. So, select, tapos left click, bitawan ko lang dito, ayan, mag-upload na siya. Ayan. Okay? So, hintayin nyo lang, lilitaw na siya agad dito. Okay, so depending sa sa upload speed ng inyong internet connection, ganyan din yung kabilis niyan. Tapos, sa mga remaining activities natin, pwedeng dito na din kayo mag-share sa akin, no, na mga isasabit nyo sa akin. Ayan. So, share lang ninyo, share with, at lagay nyo yung aking email address. Okay? So, make sure na pwede ko siyang i-download. Okay. Pero, kung hindi kayang gamitin yung Autodesk Drive, depende sa inyong devices or kung sa Colob hindi siya accessible, pwede tayong gumamit naman ng iba pang drives such as Google Drive. Okay? So, sa Google Drive, ganoon lang din. Pwede nyo siyang i-drag and drop. Yan. Pwede nyo i-drag and drop para i-upload lang din niya dito. Then, tulad ng ginawa natin kanina sa Autodesk Drive, right-click nyo lang yan, tapos i-share nyo lang sa akin. Yan. Pwede i-copy link ninyo, tapos yun yung isasabit nyo sa akin via MS Teams or Canvas. Okay? So, ang mahalaga dito, na-access ko siya. At may make sure natin na kayo talaga yung gumagawa ng mga files ninyo. Okay? And lastly, pwede din ninyong gamitin ang OneDrive. Pag nag-open na yung OneDrive natin, just click My Files on your left pane. Then, open your surname, first name, middle initial, and double check kung nandoon yung mga folders natin. So again, ginawa natin dito, drag and drop lang. Parang yung sa may Google Drive, saka sa Autodesk Drive. So kahit alin dyan sa tatlong gamitin niyo, okay sa akin as long as na-access ko siya at ma-check ko yung mga activities ninyo. So from that, we can check your progress, no, sa course na ito. So, that's all for the pre-lecture activities. Ayan. So, pagka okay na tayo lahat sa folder organization, sa ating files, saka sa mga backups natin, pwede nating umpisahan yung main discussion natin sa AutoCAD on the next video.